Ito po mga kapatid. Babasahin ko po ngayon ay ang Genesis 11, verse 1 to 7. Ang Tore ng Babel. Noon, isang wika lang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar. At doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginagamit nila sa halip na bato at asfalto ang ginagamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga lungsod ng tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. Ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga pinabalak nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo, pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Genesis chapter 11 verse 8 to 11. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila nagkakaintindihan na hinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Babel. Dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat nila sila sa buong mundo. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. 2 taon pagkatapos ng baha, nasa 100 taong gulang na noon si Shem nang isinilang na anak niyang lalaki na si Asapad. Natapat isinilang si Asapad nang mabuhay pa si Shem ng 500 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Amen. Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis chapter 11. Ito po ay slot ni Bro Cesar verses 12 to 15. Sabi dito, nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Pinapakita sa atin dito sa verse na ito na bago pa man ang baha, ang lifespan ng tao noon ay mahaba, aabot halos ng 1,000 taon, mostly 900 plus years. Then pagka after flood na, after Noah sa kanyang mga anak na, pa-decrease na yung lifespan ng tao. Actually, yung binabanggit dito na si Arphaxad, sa anak niya, yung ganon, 400 plus na lang ang bilang. Bakit nga ba na bumaba yung lifespan ng tao? Balikan natin sa Genesis chapter 6, yung dahilan, pinaka-root nun. Ang sabi dito sa Genesis 6 na ang kasamaan ng sangkatauhan ang siyang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na hanggang 120 taon na lamang ang buhay sa daigdig. May mga nakikita man tayong lumagpas, ay yan ay regalo na extra sa kanila. Pero bibihira lang ang nakaabot sa 120. Ang sa Pilipinas nga
yung survey ay umaabot na lang ng 70 ang lifespan ng Pilipino, pero bibihira na lang. Yung iba dyan nag-iingat pa talaga sa mga kinakain, pero wala tayo talagang hawak na evidence na pwede tayong mag-extend ng buhay. Kundi si Lord lang talaga. Wala tayong magagawa dahil siya pa rin ang final say. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 11, verse 16 to 19. Nang 44 taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Piling. Matapos isilang si Piling, nabuhay pa si Eber ng 430 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang 30 taong gulang na si Piling, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Piling ng 29 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Amen po. Good evening. Mula sa libro ni Genesis, chapter 11, verses 20 to 22. Si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Ang mabuting salita ng Diyos. So, Genesis 11, chapter 23 to 25. And Serug lived after he begat Nahor 200 years and begat son and daughters. And Nahor lived after he begat Terah 119 years and begat son and daughter. Ang babasahin ko po ay Genesis chapter 11, verse 26 to 28. At nabuhay si Tari ng 70 taon, at naging anak si Abram, si Nachor, at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tari. Naging anak ni Tari si Abram, si Nachor, at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tari sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeo. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay Genesis chapter 11, verse 29 to 31. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Punta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Amen. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo magbabasa ng devotion. Genesis 11, chapter 32. At ang buong lupa ay iisa. Ang wika at iisa ang salita. So,